Lakers lumabas ang totoong potensyal, mismong sila nagulat sa sariling shooting versus Celtics. At Curry dobleng good news ang tumambad ngayon matapos ang laban versus Bulls. Santos mas consistent maglaro kumpara sa iba. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original multifunctional watch, ideal for birthday, holiday gifts, Valentine's Day, mabibili lamang sa halagang $1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Los Angeles Lakers ay tinanggap ang Boston Celtics sa Crypto.com Arena nitong Biyernes ng araw bilang bahagi ng taunang NBA Rivalry Week. Humarap ang defending champion sa isang mahigpit na hamon mula sa koponan ni JJ Redick, ngunit handa ang Lakers at nagtala sila ng madaling 117-96 win laban sa Celtics para sa kanilang pinakamagandang tagumpay ngayong season. Sinimulan ni Max Christie ang laro sa pamamagitan ng isang corner triple na agad namang sinagot ni Kristaps Porzingis. Si Jaylen Brown ay nakashoot din ng dalawang maagang tres, ngunit si Christie ay muling nakashoot mula sa kabilang corner, inilagay ang Lakers sa 15-9 lead. Sumagot ang Boston sa pamamagitan ng isang 7-0 run para makuha ang kanilang unang lead. Si Anthony Davis naman ay nagtrabaho sa loob mula rito, habang sina Austin Reeves at Gabe Vincent ay parehong nakashoot mula sa malayo. Tinapos ni LeBron James ang quarter sa pamamagitan ng isang malakas na dunk, inilagay ang Lakers sa double digits na kalamangan, 34-23. Binuksan ng Celtics ang ikalawang quarter sa pamamagitan ng 5 sunod na puntos bago nag-shoot ng isa pang triple si Vincent. 2 beses namang nakascore si James para mapanatili ang kanilang kalamangan sa double digits, dahilan para mag-timeout ang Boston. Sa huling bahagi ng ikalawang quarter, hindi makapaniwala ang Lakers sa kanilang shooting mula sa malayo, kung saan sina Vincent, Dalton Knecht at Rui Hachimura ay lahat nakapuntos upang lalong palawakin ang kalamangan. Matapos ang isang 3-point play ni Davis para tapusin ang half, pumasok ang Lakers sa locker room na may komportableng lead, 67-48. Lumabas ang Celtics na may mas magandang enerhiya sa ikatlong quarter. Sinimulan ito sa pamamagitan ng isang 8-2 run upang manatili sa abot kamay na distansya. Matapos ang isang triple ni Jason Tatum, nag-timeout si Redick dahil ang kalamangan ay mabilis na nabawasan sa 12. Habang nasa mahaba-habang drought ang Lakers sa opensa, nakatulong ang 4 na sunod-sunod na sablay sa free throw ng mga star player ng Celtics. Dahil dito, nakapag-regroup ang LA at muling napanumbalik ang lead sa 18. Bagamat nakapuntos ang Boston bago matapos ang quarter, ginagawa itong 83-68 papasok sa ikatlong quarter. Malakas ang simula ng Lakers sa ika-4 na quarter, nagtala ng 9 na sunod na puntos sa pangunguna ni James. Ang Celtics na nasa ikalawang laro ng back-to-back ay halatang naglaro ng pagod sa ikalawang kalahati. Matapos ang isa pang triple ni Vincent, umabot ang kalamangan ng Lakers sa pinakamataas nitong 25 puntos, dahilan para mag-timeout muli ang Celtics. Nagsimulang mag-empty ng bench ang Boston mula roon. Dahil wala ng pag-asang makabawi, kaya't madali nang naisara ng LA ang panalo. Ano ang susunod para sa Lakers? Ang susunod, maglalakbay ang Lakers para harapin ang Golden State Warriors sa linggo ng araw para tapusin ang rivalry week. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan sa performance ng Lakers, speaking of Warriors? Matapos ang pagkatalo sa Sacramento Kings, hinarap ng Golden State Warriors ang Chicago Bulls sa ikalawang laro ng kanilang back-to-back games. Bago magsimula ang laro, nakatanggap si Stephen Curry ng magandang balita. Napili siyang maging all-star starter para sa ika-11 beses sa darating na Pebrero. Habang nakatuon si Curry sa pagtulong sa Warriors na maayos ang kanilang season, ang bagong milestone na ito ay dagdag sa kanyang Hall of Fame na karera. Bukod dito, gumawa rin ng kasaysayan si Curry ngayong gabi bilang pinakamahusay na 3-point shooter sa kasaysayan ng NBA, na nagdagdag ng panibagong milestone sa kanyang kahangahangang 3-point record. Sa unang half ng laban kontra Bulls, umabot si Curry sa higit 3,900 career 3-pointers. Ang record na ito ay mas naglapit sa kanya sa 4,000 milestone at posibleng matapos niya ang kanyang karera na may 1,000 3-point lead laban sa Los Angeles Clippers guard na si James Harden. Bagamat nagtala si Curry ng kanyang pangalawang pinakamaraming 3-pointers sa isang season noong 2023-24, hindi niya malalampasan ang markang iyon ngayong season dahil sa mga injury na naging dahilan ng kanyang pagliban sa ilang laro.
Gayunpaman, mula nang magsimula ang kanyang ikalawang taon sa liga, hindi pa siya nagtapos ng season na may mas mababa sa 200 3-pointers. Kapag siya ay nanatiling malusog, kahit pa tumataas ang bilang ng mga 3-point attempts sa liga, wala pang ibang NBA player ang may kakayahang abutin si Curry sa all-time list anumang oras sa malapit na hinaharap. Sa kanilang laban ngayon, paano tumugon ang Golden State Warriors isang laro matapos nilang masayang ang 18 puntos na kalamangan laban sa kanilang Northern California rivals, ang Sacramento Kings? Sa pamamagitan ng pagkatuto sa kanilang mga leksyon at pagdurog sa Chicago Bulls sa ikalawang kabanata, sa ikalawang kalahati, nagtala sila ng 131-106 win sa ikalawang laro ng back-to-back. Ang ikatlong quarter ang naging malaking problema ng Warriors sa laro kontra Kings, kung saan nabura ng Kings ang 17 puntos sa halftime deficit. Ngunit nitong Biyernes ng laro sa Chase Center, bagamat trailing ng 1 puntos ang Warriors sa halftime, nagawa nilang ma-outscore ang Bulls 31-16 in third quarter. Nagtala ng 14 na puntos na kalamangan papasok ng ika-4 na quarter at hindi na lumingon pa. Sa parehong gabi na napili siya bilang NBA All-Star Game starter para sa ika-10 beses ika-11 sa kabuuan, nagtala si Steph Curry ng 21 punto, 5 3-pointers, 4 na rebounds at 7 assists. Gayunpaman, ang mga kabataan ng Warriors ang nagbigay ng sigla upang makabalik sila sa win column. Si Gui Santos, isang 22 taong gulang, ay nagpakitang gilas at nagtala ng career high 19 points for 7 of 10 shooting while 5 of 6 from the 3-point range. At Quinton Post, isang 24 na taong gulang, isang rookie, ay nagtala rin ng career high 20 puntos sa loob ng 20 minuto habang may 5 of 10 shooting from the 3-point line. Mr. Postman, hindi nag-iisa si Podziemski sa impact sa laro. Noong Huwebes laban sa Kings, si Quinton Post ay naglaro ng kanyang unang first half minutes. Kinabukasan, naglaro siya sa first quarter at agad nakapagbigay ng impact. 1 minuto at kalahati pagkatapos pumasok, nag-drain si Post ng kanyang unang 3-pointer ng laro. Sa huling minuto ng first half, ipinakita ni Post ang kanyang pick-and-pop 3-pointer skills matapos mag-set ng screen para kay Curry. Sa ika-4 na quarter, muling nakapagpunto si Post ng 2 3-pointers na nagpapakita ng kumpiyansa at bilis sa desisyon. Tama ang desisyon ni Kerr. Sa first half, ang bench players ng Warriors ay nag-outscore sa starters 38-25. Lahat ng bench players ay may positive plus-minus, samantalang ang starters ay nasa negative. Sa ikalawang kalahati, pinalitan ni Kerr sina Gary Payton na may 0 puntos at Trayce Jackson-Davis 2 puntos, Nina Santos na gumawa ng 11 punto at Kevon Looney na may 4 na punto. Habang papalapit ang pagbabalik ni Kyle Anderson, Draymond Green at Jonathan Kuminga, lalong nagiging mahirap ang desisyon ni Kerr para sa rotation. Si Santos ay napatunayang mahalaga sa team. Ang shooting ni Moody ay naging consistent at ang skill set ni Post ay tila isang malaking pagbabago para sa squad. Ang tanong ngayon, sino ang magiging odd man out? Hindi magiging madali ang desisyon ni Kerr. Kayo mga kaibigan, sino sa tingin nyo ang mananatili sa lineup? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.